Hindi daw biblikal ang panalangin sa mga patay? Akala ko din yan noon, pero kung susuriin mo pala ay biblical naman pala. 2 Maccabees chapter 12 verse 44 to 46. Kung hindi siya naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay, magiging walang kabuluhan at kahangalan ang ipanalangin para sa mga patay. Ngunit kung iniisip niyang may dakilang gantimpala para sa mga namatay na makadiyos, banal at makadiyos nga ang kanyang ginawa, kaya't ipinaghandog niya sila ng handog para sa kasalanan upang sila'y mapatawad. Ito ang pinaka-direct proof sa Biblia ng panalangin para sa kaligtasan ng mga patay. Malinaw naman dyan na ang mga mananampalataya noon ay nananalangin na talaga o naghahandog para sa kapatawaran ng kasalanan sa mga pumanaw na. Unfortunately, ang mga protestante ay hindi ginagamit ang librong Maccabees. Kahit na ang mga apostol at si Jesus Christ mismo ay gumagamit nito. Dahil ito ay originally part of the Septuagint na tinatawag na Deuterocanonical Book. Isa na dito ang libro ng 2 Maccabees. Bakit nga ba walang 2 Maccabees ang Biblia ng mga protestante? Sasagutin natin yan maya-maya lang. Another Bible proof tungkol sa panalangin ng mga patay. 2 Timothy chapter 1 verse 16 to 18. Kahabagan nawa ng Panginoon ng sambahayan ni Onesiforo, sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasiglan niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na yon. Si St. Paul dito ay nanalangin para kay Onesiforo, which is, based sa mga scholars, ay patay na siya nito. Ang araw na iyon na tinutukoy niya dyan ay ang araw ng paghuhukom. Kaya si St. Paul ay nanalangin para sa kanyang kaligtasan. Revelation chapter 5 verse 8. When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Dito pinatunayan na ang mga banal o mga santos ay may kaugnayan pa rin para sa ating mga nabubuhay dito. At pinapakita ang pag-akyat ng prayers nila sa Diyos. Kaya't kahit man pumanaw sila dito sa ating mundo ay may magagawa pa rin ang kanilang mga prayers para sa atin. Sadyang biblical naman talaga ang panalangin sa mga patay dahil kahit noon pa, sa panahon pa ng mga apostoles ay meron ng prayer of the dead. In fact, ang mga Hudyo ay nag-aalay ng mga dasal para sa mga patay at tinatawag itong Kaddish. At Yizkor ang tawag sa panalangin ng mga patay tuwing holidays. Ito ay fully preserved na mga ancient practices ng mga Hudyo, which is the same Jewish culture na kinalakihan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang 2 Maccabees na libro sa Biblia ay isang patunay na ang mga apostol ay nananalangin na talaga kahit noon pa sa mga patay. Pero bakit nga ba walang 2 Maccabees ang Biblia ng mga anti-Katoliko? Sa tagal ng panahon na ginagamit ng mga unang Kristiyano ang 2 Maccabees mula pa sa panahon ng mga apostol, noong 1500 si Martin Luther ay nagdesisyon na tanggalin ang 7 libro, including ang 2 Maccabees, dahil hindi tinatanggap ni Martin Luther ang doktrina ng panalangin sa mga patay dahil hindi daw sapat ang ebidensya. Noong 1517, sinimula ni Martin Luther ang rebelyon laban sa simbahang Katoliko at tinanggihan niya ang ilang turo ng simbahan, kabilang ang panalangin sa mga patay, purgatorio at ilang aklat sa lumang tipan. Kaya noong 1534 sa kanyang German Bible, inilipat niya ang 7 Deuterocanonical books sa appendix. Inihiwalay niya sa Biblia ang 7 libro at nag-declare na ito raw ay hindi inspired books. Imagine na, simula pa noong 1st century sa panahon ng mga apostol, ang 2 Maccabees ay ginagamit na dahil isa ito sa inspired books. Pero noong 1534, si Martin Luther na nagrebelde sa simbahan ay nag-declare na hindi iyon inspired books. 1,500 years na ginagamit ng mga Kristiyano ang 2 Maccabees. Pero pala desisyon itong si Martin Luther at tinanggal niya sa inspired books. At dahil dito, ginaya ng ibang protestante ang kanyang version. Kaya 66 books na lang ang kanilang Biblia. At dumadami ang mga hindi naniniwala sa panalangin sa mga patay. At ito din ang dahilan kung bakit dumadami ang tumalikod sa simbahang Katolika. Dahilan kung bakit napakaraming Kristiyanong religion ngayon na iba-iba ang aral.